Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 1, 1 ng Hunyo, 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 7:47 ng umaga. Araw po ngayon ng linggo at medyo natanghalian po tayo kasi nga walang pasok. Ay nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Katulad ng pangako ko kahapon ay i-discuss ko ito si Jinggoy Estrada. Opo, ang balita kasi kahapon ay nagpalabas na naman siya ng yung statement niya na ayaw daw niya kay General Torre. Arrogante raw. Yan po ang sinabi niya. Ang title ko po ngayon ay Jinggoy Estrada ayaw kay General Torre, arrogante daw. Yan po ay aywan ko kung anong basis niya. Hindi naman niya sinabi. Pero tatalakayin po natin yan at papabulaanan po natin yan na si General Torre ay arrogante. Hindi po ah tama lang po yung ginawa niya. Ang kini-question po kasi ni Jinggoy ay yung nagsalita si General Torre na hindi ko alam kung saan niya sinabi. Pero tatalakayin po natin yan ng maigi. Nagsalita po si General Torre na kakalad ka rin ko yan. Yun po Ngayon ay ito po si Jinggoy, hindi naman naging pulis ito eh. Hindi, aywan ko kung ako ay yung advanced ROTC ko po, yung first year, yung third year college sa UP po kami kumuha, 1 taon po yan. At ang orientation namin, bagamat kami ay Naval ROTC sa Piati, ang orientation namin doon sa UP ay yung Philippine Constabulary. Opo. Civil disturbance, crowd control, at saka yung propaganda movement. Opo, yun po ang itinuro sa amin. Hindi ko po makalimutan yan. 1 taon pala yan, 1 taon. At doon sa yung unang semester, ang daming bumagsak sa amin. Opo, halos kalahati eh. Tinignan ko yung record ko eh. Halos kalahati. Mga 30 kami mahigit galing ng Piati. Ay nakita ko 15 ang nakalusot lang eh. Ako nga, pasang-awa lang eh. At tinuruan kami dyan sa ganyan, yung pag-control ng crowd o propaganda movement o yung civil disturbance. Pinapractice po namin yan doon sa UP. Paano mag-control ng crowd. Wala palang tatalo sa Roman soldier. Opo. pag kinontrol nila ang crowd, talagang hindi mo masira yung kwan nila ng mga Roman soldier noon. At yun ang kinokopya po ng yung mga kwan natin, mga pulis sinisir ko lang po sa inyo Ngayon ay kung nagsalita man si General Torre ng kakalad ka rin ko yan, pero hindi malinaw kung ang sinabihan niya ay ang mga tauhan niya. Opo. O kaya, pinarinig niya
doon sa attorney ni Duterte o kaya pinarinig niya doon kay Duterte mismo. Kasi tapos na po nagsalita si Kwan eh. Tapos na ang mga patutsada ni Duterte. Tapos na po eh. Oh, ngayon siya naman ang magsasalita ah. Oh, alangan naman na si Duterte lang ang magsalita. Ano po ang sinabi ni Duterte? Grabe po. Political lang yan, sabi niya. Oh, delikado kayo, sabi niya. Pag naging presidente, yung anak ko. Oh, at babalikan ko kayo. Sabi niya eh. Oh, ay tapos na yun. Oh, pinalagpas na yun. Oh, ay diyan po mga kababayan, mga minamahal, labanan po yan ng mga salita. Labanan po ng salita. At tinalakay ko na dito, there is an ongoing battle on the air. Yan po labanan po ng salita. Sword of the Spirit po yung mga salita. Yan po ang espada ng labanan ng mga salita. Ngayon, kung hindi ka uubra, ay talo ka. Ganun po yan. Ano po ang sinabi ni Duterte? Political lang yan. Ay siyempre, kung mahina-hina ka, madadala ka. Kung mahina-hina ka na general, ay mag-iisip ka o magdadalawang isip ka, ay ako ang kawawa dito. Later on. Pero hindi po nagpadala si General Torre doon. Alam ko yan, yung mga style ng mga big shot. Alam ko po yan, talagang magsasalita sila na paliliiting ka ng husto. Maliit ka lang, yun ang sabi nila. O yung posisyon mo, kaya kong tanggalin yan. Ganun po yan. Kahit anong salita, pwede nilang sabihin. Ay kasi nga, ex-president yan eh. Pero hindi nagpadala doon si General Torre. Ano ang ginawa niya? Ay binalikan naman niya. Sword of the Spirit. Ano po ang ginamit niya? Kakalad ka rin ko yan. Pero ang tansya ko, malapit siya doon sa mga tauhan niya. Humingi ata siya ng pusas eh. At sinabi niya, habang binibigyan siya ng pusas o kinakausap niya yung mga tauhan niya, ay kakalad ka rin ko yan. Ay tama naman, hindi ba? Kasi nga, ay siguro baka inaantok na yung mga kasamahan niya. Kasi 12 hours na ata eh. O baka nasisira na ng loob. Kaya dapat ganun ang gawin niya. Ako mismo ang hihila dyan. Dapat ganun O kakalad ka rin ko yan, papuntang Iloprano. Ganun, para yung mga tauhan niya na nawawalan na ng lakas o nawawalan na ng interes o nanghihina na, mabuhayan ng loob. Ganun lang po yan. Alangan naman nasasabihin niya na hindi ko kakalad ka rin yan. Mali, hindi ba? At saka isa pa, para marinig nung attorney ni Duterte, 3 yung attorney niya doon eh. 3 eh. At marinig doon ni Duterte na yung ganong salita. Kasi nga, sword of the Spirit po yan eh. Hindi nila nakaya. Bumigay sila. Ganon. Ayun nga, hindi ba? Kung sino ang talo, mga salita lang po yan eh. Mga salita, kakalad ka rin ko yan. Ngayon ay balik tayo doon kay Jinggoy. Dahil daw sila ay kinaladkad din ng kapulisan. Ay hindi naman niya sinabi ang detalye. Di ba? Kung paano sila kinaladkad. Ay wag, hindi na yun ito na lang yung sinabi ni Jinggoy Estrada na sila ay dinadalaw ng kaanak niya o ng attorney niya nung nangyari yun sa kanila. Ay tika muna, Jinggoy. At ito po ang ipapaliwanag ko po sa inyong maigi sa mga nanonood sa atin. Kailangan isiparate mo kung ikaw ay nasa stockage na.
kung ikaw ay nasa loob na ng kampo, kisa doon sa wala ka pa sa kampo, on the way ka pa, o kaya ay wala pa sa control ng pulis ang perimeter. Hindi po pwede ang dalaw dyan. Hindi pwede. Hindi. Bakit dadalawin siya na hindi pa kontrolado ng kapulisan ang paligid? Hiniram lang nila yan, yung kampo ng Nichols Air Base. Oh, hiniram lang nila. Hindi nila kampo yan. At nagtaka nga ako, bakit sumailalim sa pangangasiwa ni General Torre ang buong kampo, pati na yung tower, di ba? Yung ano ba tawag diyan? Yung air traffic controller. Oh. Hindi ba? Oh. Ay mahirap nga yan yung sinasabi ni Jinggoy na dadalaw. Bakit dadalawin ka pa kung nasa kalsada ka o wala ka naman doon sa perimeter na kung saan kontrolado nila lahat? Pwedeng dalawin ka kung nasa stockage ka na. Nasa loob ka ng kampo, nasa loob ka ng preso. Linawin po natin ay kung minsan kasi aywan ko lang kung hindi alam ni Jinggoy yan. Kung hinuli ka, doon ba sa kalsada, pwede nang dadalaw yung hindi ay baka magkaputukan. Ay kung marami ang dadalaw, halimbawa, ang nagwagwaradya ay isang platon lang, ay ang dadalaw ay isang daan, ay delikado po Hindi ba? Yan ang sinasabi ko. Hindi ka pwedeng dalawin kung on the way ka. Ayan, ay on the way lang sa dahig, hindi ba? Kasi dahig ang nagkwan ibang bansa po ang nag-request ang akala ko nga noon, dadalhin sa Krami. Ay doon sa pwedeng dalawin yan. Kasi kontrolado nila ang Krami. Ay pero hindi na dinaan. Ay bahala na sila kako dyan. Ay oo nga naman, ay ang nag-request ay ibang bansa o ang international court, hindi ba? So saan sa isusulit? Hindi ba? Saan siya ibibigay? Ay doon sa international court. Common sense lang po yan Hindi ba? Ngayon, tama naman ang sabi ni General Torre. Pwede naman siyang dalawin doon sa sa ICC tama yun. Kaya nga, sword of the spirit po ang salita Naglalaban po yan. Bakit daw hindi pinayagan yung anak na dumalaw? Ay pwede naman, tama ang sabi ni General Torre, pwede naman siyang dalawin doon sa sa ICC Pero sa ngayon, ay bakit dadalawin mo pa doon sa Iloprano, hindi ba? Iloprano lang yun Unaan doon sa kahit na nasa Nichols Air Base, hindi nila hawak yan. Unaan doon sa kung saan, doon sa International Airport, hindi nila hawak yan. Mayroong authority dyan na humahawak. Nakikidaan lang sila. Ay kung magkaputukan dyan, hindi ba? Common sense lang po yan. Kailangan safety muna. Hindi ba? Ay kayo po, nakakita na ba kayo ng hinuhuli? Dito sa Amerika, ay ikikwento ko lang po sa inyo ay bibili kami ng pizza pie. Bibili kami ay hindi na kami makadaan doon sa dinadaanan namin ay halos tuwing gabi. Yun ang kinakain namin nagtitipid kami, pizza pie lang ay hindi na kami makadaan ng anak ko kasi may pulis. Ay ang sabi ng pulis, saan kayo pupunta? Ay bibili kami kako ng pizza pie. Diyan ay lang kanto lang doon kayo dumaan sa kabila. Sabi ng pulis kasi may hinuhuli pala sila doon. Lumigid kami
pumunta kami sa kabilang kalsada at doon kami dumaan. Ganun po yan. Hindi ka talaga. Kasi nga hindi pa nila kontrolado ang sitwasyon. Oh. Pero nakita ko, mayroon ng nahuli, pinadapa na sa lupa at pinusasan na. Kaya ayaw nilang dumaan ang mga tao. Pinipigilan nila. Huwag kayong dumaan dito kanya. Doon kayo dumaan sa kabila. Oh. Lilipat ka parang kalsada. Ganun po eh. Ay ito naman si Jinggoy. Bakit ang gusto mo? Hinuhuli pa lang eh. O wala pa sa kampo. Dadalawin na. Hindi ba? Mali eh. Mali talaga eh. Mali si Jinggoy dyan. At ito nga, ibibigay ko po ang Bible verse para italakay po natin ano ba ang arugante. Opo, na nanggagaling po sa Biblia. Opo, para hindi tayo malito. Pero bago ang lahat ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna itong mga subscriber natin o nanonood sa atin at salamat po sa inyong lahat. Si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bacoor, Pampanga, salamat po sa inyong lahat. Libra Girl Arik Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Joshua Lan, Elenita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Colio, Quirtiquio, Jonah M., Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aborque, Blazer Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigaco, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble Di Juana Doco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brinda Martin, C.J. Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edilberto Infante, Bus Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Abela, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Dumus Ticton, Tip Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hermihenil Dogarni, Rubin Delpin, Mama Gina, Lan Sumintak, Leonardo Acebis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin at subaybayan. Ito po sila. Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tukong Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roja Pantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Atat Ago, Dimjos Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kawaldi Carbonil, Attorney Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig po sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. At marami po tayong matututunan sa kanila. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Ang i-discuss ko po dito ay ano ba yung salitang arugante. Opo. Ngayon ay para malinawagan po tayo, kumuha na po tayo sa Biblia. At dito ay although na sa Biblia, marami yan eh. Mga 100 yan eh. O 50. Pero pipili lang ako ng 3 para i-discuss. At yung bunga ng arugante para wala tayong masabi. Opo, ano ba yung resulta kung arugante ka? Ay ito po, Proverbs 16, verse 18. Pinili ko po ito
para walang masabi si Jinggoy. Kasi ito na po ang resulta ng pagka-arrogante. Kasi kung hindi natin bibigyan ng example, ano ba nangyayari sa mga taong ganyan, o kaya wala pa tayong nakikita na ganyan, mahirap pong i-define At hindi ko na rin i-define kasi nga ang definition ay wala pang resulta yan Ito na ang kunin natin. Ano ang resulta? Ito pride goes before distraction. Ayan po. Yung pride daw o yung pagka-arrogante, kasi nga ang hirap hanapin sa Biblia ang salitang arrogante. Siguro aywan ko kung ano ito, ay Kastila ba ito o na word yan o ano. Ang hirap hanapin po pero pride, ang nakasulat po ay pride goes before distraction. Nauuna daw ang pagka-arrogante o yung pride bago ang distraction. Ang tanongin natin, nadi-destroy na ba si Duterte? Ay opo, ay siya ang arrogante. Ganun po yan. Siya ang arrogante. At habang tumatagal, tingnan natin kung ano ang mangyayari kay General Torre. Yun po, hindi ba? Ano ang mangyayari sa kanya? Pero ito si wala na pong duda. Madi-destroy na ito. Pride goes before distraction. Kasi nga, sinabihan naman niya kasi ang Diyos na God is stupid hindi ba? Paano hindi siya i-destroy dyan? Pride goes before distraction and a haughty spirit before a fall. Bago siya bumagsak, ay yung nga, haughty spirit. Parang, haughty ay parang, yung hindi totoo, parang mapagbalat kayo o mapanluko, mapanlinlang na espiritu. Ayan po. Pride goes before distraction and a haughty spirit before a fall. Mapanlinlang na espiritu. Ayan po. Kung bumagsak siya, ay siya yan. Kaya nga, intindihin po natin ano bang nangyayari sa buhay ni Duterte at saka ay baka nga pati ito si Jinggoy maungkat yung kanya, yung graph niya Lumusot lang siya dun sa plunder. Pero dyan sa graph hindi. James 4 verse 6, but he gives more grace. Therefore, he says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Ayan po, paborito ko po ito na verse. But he said, sino po ito? Ang Panginoon po ito, ang Diyos na lumalang sa atin. But he gives more grace. Therefore, he says, God resists the proud. Nilalabanan ng Diyos ang proud. Opo. But gives grace to the humble. Pag-aralan natin kung ano mangyayari kay Duterte at saka yung mga alipuris niya. Pag-aralan natin. Ay naandyan naman yan, hindi ba? Pero ako, ini-expect ko na po yan na irreversible na po yan. Magda-down po yan. Magda-down. Kasi nga, yung mga pinaggagawa niya, kayabangan po Amak po, i-appoint niya si Bato ng PNP chief ay hindi naman qualified. Kayabangan po yan. Ay wala nang magawa kasi siya ang presidente. Presidente siya. Ay ang nakasulat atay basta one general lang one star general lang pwede lang i-appoint ng PNP Ay sige. Ay pero kayabangan po yan. Proud. God resists the proud but gives grace to the humble. In-appoint niya yun kasi nga kaya niyang kontrolin o gusto niyang kontrolin at ayan lang ay di nasasangkot na sila ngayon sa kaso dyan sa ICC. Ayan po. At irreversible na po yan. Hindi na po magbabago yan. Ngayon, kung gusto ni Jinggoy na maniwala ang mga tao sa kanya, i-reverse niya yan.
Oh, na si Duterte ay umuwi na o nakalaya na o pinawalang sala na. I-reverse niya yan. Pero wala na po eh. Irreversible na po kasi. Luke 13 verse 11. For whoever exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Yan po ang sabi ni Jesus Christ. At sigurado po ito. Opo, kasi salita po ni Jesus Christ eh. Oh. For whoever exalts himself, yung itinataas ang kanyang sarili ay ibababa sa salitang Pilipino. Ayan po. Ano? Kung sino man ang itinataas ang kanyang sarili ay ibababa ng Panginoon. At sino naman yung ibinababa ang kanyang sarili ay itataas ng Panginoon. Yan po ang nakasulat. Kaya nga, ay kung sino yung ganyan, yung proud o may pride o hambog, hindi ba? Kung sino yung ibinaba ng Panginoon ay siya yun. At hindi po pwedeng baliin ang Biblia. Hindi po pwede. Kasi nga tayo mawawala eh. Mawawala po ang mundo o mawawala po ang tao. Pero ang salita ng Panginoon hindi po mawawala eh. At hindi magkakabula. Oh, mamamatay ba ang tao? Ay opo, mamamatay. Oh, alam ng tao yan na mamamatay siya. Ay di, wala din yung mga salita ng tao, hindi ba? Wala din yan Oh, arrogante raw si Kwan. Ay patunayan mo kung bakit maging arrogante at ito na nga ang resulta. Tignan natin sino ang ibababa ng Panginoon at sino ang itataas ng Panginoon. Ayan po. Para po tayo hindi malito. At iyan po ang ikwan natin kay Jinggoy Estrada. Ganun ba? Arrogante ba? Ay bakit si Duterte ang naibababa ng Panginoon ngayon? Pati nga yung mga alipuris niya Oh, ano bang ginagawa ni Harry Roque ngayon? Nagtatago na Oh, si Bantag nagtatago ay mga appointed niya yan sa panahon niya. Kaya nga hinuhuli na sila ay dahil nagmalabis. Nagmataas, hindi ba? Proud nga Oh, hamak mo si Harry Roque. Walang kaabog-abog. Walang kadahilanan. Bakit sinabi niya nung birthday ni Dilima, sinabi po ni Harry Roque ay attorney siya. Bakit sasabihin niya na ang wish niya kay Dilima ay mabulok sa bilangguan? Bakit? Hindi ba? Adi kayabangan niyan? O kaya gusto niyang sabihin sa mga tao na drug lord yan? Ay pero dahil nag-aral naman yan matanda naman na yan at may mga budget yan para kumuha siya ng intelligence report. May mga tauhan yan. Ay bakit hindi niya ba alam o tignan na lang niya yung nagtitestify, yung mga convicts, tignan na lang niya. Ayaw magsalita o hindi nabubulol at nauutal. Ibig sabihin niyan, hindi totoo yung sinasabi. Baka nga hindi sila, walang usapan na ganun ang gagawin nila ang usapan lang siguro ay pipirma sila ay pero pinatestify sila. Kaya ayaw nila magtestify At nung nakulong na si Dilima, nakonsensya sila siguro. Nakonsensya katulad ni Ragos. Ay sabi ni Ragos, ipinilit lang ako Makukonsensya ka talaga kasi nga unfair alam mong hindi totoo pero sinabi mo ay yan po ang mga proud. Yan po ang kayabangan po yan. Kasi nga ang una po kasi na ito bakit ba naging mayabang yung isang tao? Hindi niya isinasaalang-alang kasi ang pagkatakot sa Diyos. Wala silang takot sa Diyos, kaya ganyan ang ginagawa nila. Pero hindi ko na
kinopya dito kasi nga mahaba na topic yun eh. Ulitin ko lang bakit sila proud o yang nga arrogante? Bakit? Kasi nga wala silang takot sa Diyos. Ayan po. Pero hindi na yan ang i-discuss ko. Ang i-discuss ko dito para walang kawala, yung resulta. Babagsak po ang mga hambog. Opo. Ngayon ay example po ng sword of the Spirit. Example lang po ito ha. Ayan. Itataas ko lang po ha. Itataas ko lang para maniwala kayo na may sword of the Spirit. Yan nga mga salita ng tao. At ito, binabati ko po dito ang mga iglesia ni Kristo. Opo. Dahil alam ko may mga aral sila yan eh. At ito nga, napabalita noon na, pero hindi naman kinukonfirm na ito si General Torre ay tiwalag na raw sa iglesia ni Kristo. Ay ang sagot ko naman sa kanila ay kahit tiwalag yan, may aral yan. Opo, may aral yan. May alam yan sa salita ng Diyos. At sinasabi ko po sa aking mga vlog na mas gusto ko pang kasama yung mga iglesia ni Kristo na may aral kisa doon sa ordinaryong tao na walang aral. Mababait po sila yan at madaling kausap. Nung naandun ako sa Saudi Arabia, ang dami kong natutunan sa iglesia ni Kristo kasi nga yung ka-boardmate ko ay iglesia ni Kristo. 4 na taon po yan. 4 na taon. Oh. Tapos nung bumalik ako, 2 years naman, na born again naman ako. Oh. Ang kasama ko naman doon, karamihan mga Baptist. Oh. Pero galing sa Bisaya. Oh. Nung bumalik na naman ako, 2 years, ay ang nakasama ko naman sa trabaho, halos lahat ng katrabaho ko, mga iglesia ni Kristo. Opo. Kaya natututo po ako sa kanila at madali po sila na kausap. Opo, kahit na born again ako. Opo, born again na ako noon nung yung kuwan ko Ngayon ay ito si kuwan po, si Jesus Christ. At ito po may aral po ito ha. May aral po ito na papaano yung sword of the Spirit. Paano sagutan. Nung tinanong po si Jesus Christ, yung magulang ata o yung ina, ang nakasulat kasi ay yung ina nung 2 disipulo niya. O, tinanong siya, Sir, sabing ganun, o Panginoon, o Teacher, o, pero alam ko, bawal po ang babae na magsalita eh. Malamang mag-asawa yun malamang ay nagkasundo yung mag-asawa kung ang nagtanong man ay yung nanay. Ang sabi niya kay Jesus Christ, Panginoon, sabi niya kung naandong ka na sa kaharian, sabi niya, sana gawin mong nasa kaliwang kamay yung isang anak ko at nasa kanang kamay naman yung isang anak ko. Yun po ang request nung nanay. Oh. Yun po, hindi ba? Ano ba yan? Ay, salita po yun eh. Sword of the Spirit po yan. Ano po ang sabi ni Jesus Christ? Oh. Ano po ang sagot niya? Oh, ito po, babasahin ko sa Mark 10 verse 40. At ito rin ay katulad ito noong nagsalita po yung mga Duterte supporters. Noong nagsalita muna si Bongbong Marcos na gusto ko reconciliation, hindi ba? Oh, reconciliation ang gusto ni Bongbong Marcos, pero wala naman siyang kondisyon na sinabi. Wala. Reconciliation kanino o saan o sino ang mga tao, hindi naman niya binanggit. Reconciliation ay ang sabi po ng mga senador ni Duterte ay mga kwampo talaga self-centered talaga
Ay, kuan mo na, pauwiin mo na si Duterte, ang sabi nila. Sword of the Spirit po yan. Pauwiin daw muna ni Bongbong Marcos si Duterte kung talagang sincero. Hindi ba? Yan po ang sinabi ni Bato de la Rosa at saka ni Bongo at saka yung iba pa. Pauwiin daw. Ay, sword of the Spirit po ang sagot ni Bongbong. Aywan ko lang kung sino ang nagturo sa kanya. Later on, hindi ba? Pero nung una, hindi niya sinasagot eh. Pero ako, sinagutan ko na yan. At ang kinuha kong sagot, yung sagot ni Jesus Christ dun sa babae, yung nanay, na humiling na kung sakari mo kanya ay dapat ay hinihiling ko kanya na kaliwang kamay mo yung isang anak ko at kanang kamay mo yung isang anak ko, sabi niya. Ay nakarecord nga naging indignant hindi ba yung mga ibang member doon sa nanay hindi ba? Parang naasiwa sila, hindi ba? Ang sabi po ni Jesus Christ, but to sit on my right hand and on my left hand is not mine to give, but it is for those for whom it is prepared. Yun po ang sinabi niya ni Jesus Christ. Wala sa aking kapangyarihan, sabi niya, kung sino ang uupo sa aking kanan at saka sa aking kaliwa. Wala sa aking kapangyarihan. Yun ang sabi niya. Hindi ba? Kaya yun din ang sabi ko doon sa mga DDS. Wala na po sa kapangyarihan ni Bongbong Marcos kung pauwiin man yan o hindi. Wala na. Ang may kapangyarihan na kako niyan ay ICC. Sword of the Spirit po yan. At bandang huli, yan na po ang sinabi ni Bongbong Marcos. Wala na sa kapangyarihan ko yung kanya. Ayan po, hindi ba? At di tahimik sila. Hindi ba? Kasi nga, Sword of the Spirit ay kahit na 100 years sila na mag-request na ibalik, ay wala na nga sa kapangyarihan niya ni Bongbong Marcos At sinabi pa ni Duterte bago siya lumapag doon sa destinasyon niya sa ICC, this will be a long battle. Ay, alam naman niya hindi ba? Alam niya Bakit yun na nga, Sword of the Spirit po yan. Tahimik sila ngayon kasi tama yung sagot Kaya nga, yung sabi ni General Torre, nakakalat ka rin ko yan, tama lang yun. Tama yun kasi nga, hindi nila masagutan Hindi ba? Ayan po, ang nilalakad ko dito, hindi po barilan, hindi po yung bubugan o kwan. Although na mayroon talagang ganon, yung barilan ng mga pulis o kapulisan, ay mayroon din pong spiritual warfare. Ano yung mabuti at saka ano yung masama. At dyan po nagagamit ang mga kaalaman sa Biblia. Opo. Humihinto po Pag tama yung sagot, humihinto Kasi nga, hindi nila kayang labanan. Ayan po, sige po, at hanggang dito na lang po, at dalayan ko po sa Panginoon sa ating pakikinig ay sana may matutunan tayo. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.